Si Sara Duterte, si Baste, dili siya si Digong. So, una ako, lovely. Okay, welcome back guys sa ating podcast. This is Kristan at ngayong araw na to, binabalik natin yung ating sikat na bisita na pinag-uusapan ng Pilipinas at especially ng Mindanao. Okay, ladies and gentlemen, lovely Granada. Lovely, salamat sa pagbalik sa ating podcast. Thank you so much din po sa pag-imbita. Although, hindi ko alam bakit. Hindi. Bakit ako? Bakit kasi daming galit sa'yo? Maraming bang galit sa'yo sa Mindanao? Well, yeah, sa Mindanao in Marami nga. particular. Yeah. Mga Bisaya. Well, marami kung pagbabasehan mo sa social media. Pero mas marami naman yung sumusuporta. Okay. Yeah. Nakakalungkot naman kung totoo nga yun na sinasabi mo maraming galit sa'yo. So pag nakikita mo yung mga comments, ganun, parang marami nang babash, marami bang threats yan? Yeah, pero feeling ko nagde-decline na. Feeling ko napagod sila. Napagod kasi bumabanat ka rin eh. Yes, napagod sila. Tsaka parang kasi hindi ako nasasaktan eh. Ayun. At saka yung tawa mong yun nakakainis eh. Oo, so napagod sila. Oo. Alam mo, lovely nabanggit mo nga Mindanao, marami ka nakukuha maraming mga galit sa'yo. Sa mga viewers sa atin sa Mindanao, I'm actually curious kung nakikita ba niyo yung buong picture o yung mga iba't ibang pananaw o isang view lang ba nakikita kaya ganun mag-isip ang mga taga Mindanao? And again ako hindi ako nagdi-discriminate. Ang punto ko lang kasi lovely, banggitin ko lang kung saan tayo nanggagaling dito kasi nakita ko lang yung survey na nakita mo, yung Okta Research. Yeah. Na lumalabas head-to-head, Leni Robredo at saka si Sara Duterte. At Wala nang ibang wala nang candidates iba. pa. At lumalabas dito, Sara Duterte is about 40-something%. Tapos Leni Robredo is at 35%. Parang ganun. 46%, 35%. What was interesting dito sa survey, Yes. and we will flash it siguro on the screen, ay yung nakita ko na breakdown per region. Yes. At sa Mindanao, 88% ng mga Mindanaoans ay boboto daw kay Sara Duterte. 88%. Yep. Lovely, ang ibig sabihin nun, pag tinignan mo in the smaller scale, that's almost 9 out of every 10 people na Right. makakausap natin sa Mindanao ay iboboto daw si Sara Duterte. Paano yun? So, nandidismaya ako pag nakikita ko yung number na yun. Na, bakit? Ano ba yung nakikita nila na hindi ko nakikita? Or I'd love to know. Kasi baka ikaw nakita mo yun at one time o hindi. Hindi ko alam. O sa mga kakilala mo, nakikita mo yun. Kung ano ba yung nakikita nila kay Sara Duterte o sa mga Duterte. Not particularly Sara, but I think sa mga Duterte na napapasa lang kay Sara Duterte. Mahirap kasi din talaga tanggalin yung identity politics. Yung parang of course, itong mga taong ito talagang naniniwala na may magagawa ang mga Duterte. At syempre, the Duterte brand na ipasa kay Sara Duterte. At saka, well, I'm not an expert, pero sa nakikita ko, malaking factor yung talagang na demonize yung mainstream media sa Pilipinas. Yes. And yung mga regional networks, di ba, na-disband na din. So, ngayon, kung titignan mo, mga local news, ganyan, kung may mga very obvious, yung iba dyan talagang may kinikilingan, di ba? Yes. Tapos, everybody's on social media na. So, kung nakakulong pa rin sa echo chamber yung mga kababayan natin, tapos syempre, pag ordinaryong Pilipino ka na, naghahanap buhay ka lang naman sa bawat araw, tapos makikita mo yung mga propagandista, yun lang yung narrative na nare-receive mo eh. So, kailangan talaga ng, counter-narrative. Let's break the echo chamber further. Kasi nakakatakot ngayon na nakikita ko kumpara sa dating media compared to social media. Yung dating media kasi, sure, may may mga biases din yan. May mga kinakalat din sila na sometimes alanganin, di ba sabihin natin. Pero at least yun, kahit papaano, they're trying to show all the Yes. the information. Yes. Nilalatag lahat. Oo. Kahit na sabihin mo may bias. Pero ang Right. problema natin ngayon kasi nakikita ko ay sa social media, the algorithm mismo of social media Yes. will
actually harden the echo chamber. Right. Close off anything that ayaw mong makita, sila na magtatanggal. Mhm. 'Di ba? So lalong dumidiin ang iyong paniniwala, tama o mali, dahil ang algorithm ng social media ang magba-block off ng lahat. So much so na na-realize ko nga nung tinignan ko yung audience ko nga, 'di ba nabanggit ko sa yung audience ko, parang maliit lang yung galing sa Mindanao. So nagulat ako na bakit hindi nakakaabot yung mga ginagawa ko sa Mindanao? Pilipinas din yun. Mas marami pa nga na nakakanood sa akin outside of the Philippines. 30%, over 30% of my viewers are nasa labas ng Pilipinas. Mas malaki pa kaysa sa Mindanao. Pero bakit yun? Yun ang ibig sabihin. Paano natin mabibreak tong echo chamber na to? Well, yun na nga. Kailangan natin ng mga Bisaya speaking na mga content creators na talagang nilalaban ang katotohanan. Okay. Kasi iba pa rin talaga kasi syempre nagsasalita ka, ganito, ganyan. Alam mo yung parang, kasi ano yan, kasi taga Luzon. Ayun, yung ganun, oh. Parang madaling i-dismiss Oo. kasi you're not one of us. Pero if people from Visayas and Mindanao talagang, nagsasabi ng, kumbaga, sinasalungat yung narrative nila, of course with facts, ibang usapan na yun. It's a game changer, I guess. Lovely. Kasi para sa akin, ako bilang isang Pilipino, kahit saan ka man sa Pilipinas, Yeah. I consider na magkasama tayo dito. Exactly. Magkababayan tayo. Ganun naman eh. Bakit nare-regionalize ang Pilipino? Bakit parang hindi taga Bisaya ka o taga Mindanao ka o taga Luzon ka kaya hindi tayo pareho? Para sa akin Pilipino ka. You're from Mindanao. I'm from Luzon. Pero yet I don't see bakit magiging tribal tayo? Yes. Ano kayang rason kung bakit nagiging tribalized yung ating Actually, bansa? Dati rin, hindi ko talaga to nakikita eh. It started to really magnify nung Duterte's time na. Since 2016, talagang, alam mo yun, totoo naman na may mga taga Luzon talaga na minamaliit ang mga taga Mindanao, tawag sa amin mga taga bundok. Tapos karamihan, syempre, yung mga nagmamaynila na galing Mindanao, syempre nangangatulong. Tapos, alam mo yun, sinasabi na, pag Bisaya, uy, katulong. So, what's wrong with being katulong? Mga ganon. So, Yeah. nangyayari yun sa totoong buhay. Pero sa panahon kasi ni Duterte, na-weaponize yun eh. Na parang, uy, kinakawawa ang mga taga Mindanao, ganon. May Imperial Manila na gustong maghari-harian over, tayong mga kinakawawa ng mga Mindanaon, Right. ganon. So, alam mo yon, meron siyang emotional appeal sa amin na talagang gusto naming lumaban. Oo. So, parang naging ganun siya. Although, before that, hindi ko nakikita na ganun ka-regionalize ang mga Pilipino. We stood as one people. And if you look at it kasi yan ang playbook ng mga authoritarian. Yes. Sa buong mundo. Right. Is to break everyone apart. Yes. Ipaglaban ang isa't isa para Pag-awayin. mag-away-away tayo for their benefit. Kasi din sila Exactly. nakikinabang eh. Exactly. And to demonize, parang it's us against them. Yes. Ganun yan palagi. Yun din, yung pagre-red tag, Right. yung pagdidemonize. Drug addicts, yan ang kalaban. Komunista, yan ang kalaban. Parang ganun, to create that fear Right. and that anger towards a certain group para makuha niya yung kapangyarihan. This has been done throughout history. World War II. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi sabi mo nga, pag binanggit ko yung pangalan, na baka ma-demonetize. Pero hindi naman ako nade-demonetize. Diba? Nung World War II, yung kay Hitler, dinimonize siya yung mga Jews Exactly. to make them look like you're the enemy. Yes. Therefore, we consolidate, tapos patayin lahat sila. Ganon. Right. And even the Germans that time, they rejoiced. Yes, Diba? tapos, pero nauntog, thank God. At ngayon, kinahihiya na nga nila. Sobrang kinahihiya nila yung Exactly. history nilang yon. Exactly. Actually, nakakilala ka na ba ng mga Germans ngayon? Mga modern day Germans? Uh, It is, nakikita mo yung humility nila yes. because of what happened and what they contributed to this atrocity Yes. during the war, World War II. And it became part of their curriculum, ha? Ah, yes. Talagang tinuturo nila sa kabataan kung ano yung dapat hindi nauulit
Yes. Diba? Ngayon, that's sa Pilipinas. Mm. Parte yan dapat ng ano natin ng Yes. pag-aaral natin Mm. Pero ang nakikita kong problema, yung education system nga natin din. Yun lang. Yun din. Hindi, my God, basic math nga, basic comprehension, basic English. Nakakalungkot ano? Oo, hindi na nga maintindihan. Ano ba yun? Ano yung number natin ngayon? Is it majority of parang grade 10 students Mhm. ay parang walang basic comprehension? Yeah, nakakalungkot. Kasi ang pag-asa ng bayan ay kabataan. Yep. Pero kung sa edukasyon pa lang, in their formative years, ligwak na sa reading comprehension, 'di ba? Ano pang aasahan natin? At tama ka doon At tingin ko talaga nangyayari dito. Sinasadya to ng ating mga politiko. Exactly. Hindi nila nilalagyan ng pera. I mean, nilalagyan ng pera ng edukasyon, pero palpak pa rin ang edukasyon. At tingin ko nga maraming pera pa rin ang nabubulsa. Yeah. Kasi sa dami ng pera na nilalagay sa edukasyon, bakit hindi makapagpatayo ng maayos sa mga eskwelahan? Exactly. Makapagbigay ng tamang mga libro. Libro lang Basic textbooks. Isang kaibigan. Oo, di ba? Tapos yung mga ibang lumalabas dyan, pag nakita mo yung textbooks, ang daming grammatical error. Ay, totoo yan. Basic lang hindi Exactly. mabigay. Exactly. The quality of our education is Plus, so marami akong nakikitang mga teachers na nagpapasa at nagpo-post ng mga fake news, ng misinformation. Oh my goodness. kung sariling mga guro natin ay nahihirapan na nga sa critical thinking, Yeah. ay yun ang pinapasa nila, yun ang kalidad na pinapasa din nila sa ating mga estudyante. Yeah. 'Di ba? So parang sa mga estudyante, aasa ka na lang sa sarili mo kasi hindi mo maasahan ng guro mo. I'm not demonizing the teacher. I think there are a lot of great Yes. teachers out there. Yes. But I think talagang important din na sila mismo taasan din nila yung kalidad. Yes. Tsaka yung mga, these problems like, hindi naman music teacher pero nagtuturo ng music. Hindi naman originally science teacher pero nagtuturo ng science. Yung Okay. mga ganon. So, talagang nalulungkot ako. Kasi in fairness or during our time, 90s, batang 90s ako kahit na nag-share kami ng libro. Kasi dati 1:2 sa public school, yung mga libro namin, napamana namin from earlier students. Okay. Tapos, pahiram lang siya sa buong taon. And then, isang libro sa 2 estudyante. Ganon. Yung iba yung ibang Oo. libro kasi ewan ko, lack of supplies yata. So, pero buti naman that time kasi gusto ko kasi nagmamark ako sa libro. So, pinapa-photocopy yun ng nanay ko. Book binding. Oo, tama. Kumikita ang Naalala ko. kabuhayan yun before. Oo. So, ayun, binibigay ko sa kaklase ko, saka share ko yung libro. So, siya yung nagtitake care ng libro. Tapos ako naman, yung photocopied book. Tapos doon ako nagmamark. So, kahit na ganun yung sitwasyon before, parang mas ramdam ko na talagang dekalidad naman ang edukasyon, yung mga tinuturo sa amin, lalo na yung GMRC. Mm. Diba? Tapos yung pagiging mapanuri, talagang tinuturo yun Pero I don't know nowadays. I don't really know what's wrong. I don't know, sobrang hirap din sa mga teachers kasi sinasabi na binawasan na nga daw yung administrative tasks nila. Yes. Pero hindi yun yung nangyayari sa ground. Okay. Yes. Marami akong kilalang teachers na kahit sa bahay, marami pa din ginagawa. 12:00 na akong matulog, tapos gigising ng 4 a.m. kasi kailangan pang bumiyahe by 5 a.m. papuntang school. Oh, wow. So that's like, wow. So walang pahinga si teacher. Tapos syempre magtuturo ng estudyante ng 60 to 70 in a classroom. Mahirap Ganon. yun. 60, 70, marami yun. Every single day. So ayun. Pero alam mo, Lovely, sa panahon ngayon with social media and with the internet, with all that information available right now, with the AI na may available ngayon, nagugulat ako na mas mahinang manuri ang ating mga kababayan kumpara sa dati. Ano yung tinuro sa inyo dati in terms of being able to be critical thinkers na tingin mo nawawala ngayon? O dahil nga ba available na sobra lahat ng informasyon na hindi na naghahanap ng informasyon ng tao? Tinamad na ba? Dahil andyan lang naman kumpara sa dati. Kung kailangan mo mag-research,
pupunta kang library, talagang titingin ka pa sa catalog, gano'n, di ba? So talagang effort eh. Oo. But dahil ba sobrang bilis na makuha impormasyon, tamad na mga tao tumingin, o ano sa tingin mo ang rason kung bakit gano'n ngayon? Information overload, parang Marami, parang sobra. sobrang dami. Tapos siguro, I don't know if it's part of the curriculum talaga na, alam mo yun, may itinuturo yung, I don't know, media literacy ba? Meron naman siguro, no? Hindi You know ako what? updated eh. Tama yung sinabi mo, no? Media literacy. I think the problem is walang media literacy course. Kasi nga, right now, wala namang nagtuturo sa atin ngayon kung paano panoorin o tingnan ang Mm. impormasyon na nakukuha natin. Because remember, social media has only been a product Mm. over the last decade. Right. 'Di ba? And back in the 10 years ago, nung makakita ka ng impormasyon sa Facebook, hindi mo alam kung fake o hindi, kinakalat mo Yeah. rin. 'Di ba? Ikaw yung nagiging biktima. Ta- But ngayon, 10 years later, alam na natin nga kung ano, at least for some of us. I think nga that there should be a social media literacy course Exactly. in the schools. In the schools. And for the ones na wala naman sa eskwelahan, mga nanay, mga tatay, ano kayang pwede natin gawin or pwede nilang gawin para maging mas mapanuri sa mga impormasyon na nakukuha nila? I'm sorry, ano nga yun? Yung Mga mga nanay. mga nanay at tatay. Kasi yung mga kabataan, tingin ko naman medyo magaling sila eh. Kasi nakakausap ko yung mga ibang kabataan sabi nila, alam po nyo, sabi sa akin ano nga, hindi ko maintindihan ni nanay ko at tatay ko, maka-Duterte pa rin eh. Yun lang. Yun lang. Ako, 14 years old, mas naiintindihan ko yung problema. Yun. Nanay ko at tatay ko sinasabi sa akin, anong klase kang anak? Yun. Pinapagalitan pa yung bata dahil hindi daw niya sinusuportahan si Duterte. Yung bata ang nasa stress. Yun lang. Kasi, syempre, yung mga, hindi ko rin masisisi yung mga parents na, alam mo yon, abala lang sa bawat araw para may maipakain at hindi na nakakapag-fact check. Diba? Pero, I believe may mga parents din naman talaga na pinupursue din talaga yung katotohanan at yun yung pinapamana sa anak. Pero karamihan, hindi ko madedeny yun na, they're just living from day to day. Kung ano yung nakikita nila sa social media, yun din yung pinapaniwalaan nila. So if that's the case, I think it's important that we go beyond the schools. Right. Okay. So meaning, let's take the matters into our own hands. Tayo mismo ang gumawa ng Yes. paraan para tumulong sa ating mga kababayan na maging mas mapanuri. Para lang sa ganon, mas maintindihan nila kung ano ba yung mga propaganda, ano ang fake news, at ano ang katotohanan. Yeah, mas okay siguro na talagang, alam mo yon, magkaroon ng baranggayan. Baranggayan, dialogue with the people, alam mo yon, mga iba't ibang civic groups. Okay. Magkaroon ng information drive tungkol sa mga ganitong bagay. Kasi ang nakikita ko talagang ginagawa tayong pangkabuhayan ng mga politiko. Ay, sinabi mo. Yung gustong-gusto nila tong hindi tayo edukado, hindi tayo natututo. Kasi the more stupid we are, the more sila na mananatili sa posisyon nila. I'll add to that. The sad part for me, ito I've been saying this several times kana makulit na nga ako pero sabihin ko ulit Nakakalungkot na karamihan sa ating mga kababayan na nanonood at hindi nanonood ay yung kita nila ay sapat lang para sa pang-araw-araw nila. Exactly. Kulang pa nga yung iba. Kulang pa. Karamihan kulang pa. Yan ang mga pinaka-sumusuporta sa mga corrupt Totoo. at mga tulad ng mga Duterte na talagang abusado sa kanilang kapangyarihan na pinagsasamantala at pinagkakakitaan ng ating bansa at ang hirap ng trabaho na ginagawa natin. Kinukuha yung pera sa kaba ng bayan. Sila ang yumayaman tapos sinusuportahan ng Exactly. ating mga kababayan na hindi nga sapat yung kinikita nila pang araw-araw. Right. Bakit pa nyo sinusuportahan itong mga to na yumayaman pa sila tapos kinukuha ang suporta nyo? Yun ang hindi ko talagang Kasi- matanggap eh. Kasi minsan nga, I feel so broken-hearted na pinagmamasdan ko na yung mga kababayan natin pumipila para sa ayuda. Yeah. Tapos,
matindi yung sikat ng araw. Tapos alam mo yung pinapapila sila, yung parang talagang tinanggalan mo sila ng dignidad. Pero they will be very thankful. Yeah, they Kasi will. Oo nga eh. sino ang nagbigay sa amin ng pagkain? Si Duterte, si Malasakit guy. Oo, yun. So yun lang yung matatandaan nila. Parang they don't care about, hindi nila, parang kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi yan nagtatranslate kasi sino ang nagbigay sa amin ng pagkain tuwing gutom kami. Yun eh. So nakikita mo dito na ang ating politika ay personal pa rin. Kung sino yung nagbigay, wala akong pake kung saan mo ninakaw, saan mo nakuha. Hindi ko naiisipin kung saan mo nakuha yung pera na ginamit mo para ibigay sa akin. Basta binigyan mo ko, loyal na ako sa'yo. Yes, parang ganun yung nakikita ko. Kaya nga talagang longing ko. Kaya pag tinatanong ako, anong pangarap mo para sa Pilipinas? Yung sinasagot ko talaga is pagkain para sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Decenteng pagkain. Kaya gustong-gusto ko yung mga programa ngayon ni Senator Kiko Pangilinan. Oh. Talagang ine-empower niya yung ating mga magsasaka. Tapos syempre may mga leaders din tayo na ine-empower ang ating mga fishermen. Kasi pangarap ko talaga na, alam mo yun, hindi na kailangan magmakaawa ng mga tao. Pumila sa tarpaulin ng mga politiko Oo. para mabigyan ng kakarampot na bigas, delata, ano yan? Tapos, lanakawan ka na buong 6 years, buong 3 years ni mayor, ni governor. Lahat? Lahat. Oo, totoo yun. Okay, pag ganun pero at the same time, sila, I mean, alam mo, tama naman na maraming korap na politiko. Pero, hindi ba kasalanan din ng mga botante yan? Kasalanan din ba natin yan? Kasalanan ba natin na nandun sila sa kapangyarihan? Yes, eventually we'll have to say that. Kasi minsan, 'di ba, sinasabi, mga kurap kayo, ikulong lahat mga kurakot, pero paulit-ulit na binoboto pa rin yung mga magnanakaw. Tapos kung titingnan mo yung mga alyansa nila, Yeah. mga tinataas ng kamay ng mga Yes. Duterte, sila din yung mga nagnanakaw noon, utang na loob. Actually, nakakatawa ngayon. May nakita akong picture na lumabas recently na kumakalat. Yung ando doon if I remember correctly, ando si Sara Duterte o si Baste. Tapos ando doon din si Sammy Uy. Tapos ando doon si Romualdez. So pag makita ko, ando si Amy Marcos pa ata. Hindi ko maalala. Don't quote me on this. Pero nakikita ko dito na yung mga personalidad na yan, Right? pare-pareho lahat yan Na nagkakataon lang, nag-aaway-away sila. Nagkaonsehan sila. Nagsisisihan, nagbibintangan, nagtuturoan, pero pare-pareho silang lahat Exactly. Tapos habang ginagawa nila to, lahat tayo, mga nanonood ngayon, nasa bahay, tuwan-tuwa, iboboto mo ulit. Totoo. Diba? Tapos tayo ang nag-aaway-away. Tapos ito pinaka hindi ko maintindihan Ang galing nung ginagawang propaganda ng mga magnanakaw na to, na mga abusadong to, na pinalalabas pa nila, ang galing nung naratibo na yung kung sino yung matino na tumutulong ng tao, siya pa yung masama. Yes. Dahil imposible daw na may ganyang kabait. At least yung sinusuportahan nyo, at least siya totoo. Totoong tao. Oo, kasi nagbumura siya kaya totoo siya. Pero itong isa sobrang bait, imposible ang totoo yan, peke yan. At least ito, alam ko yung demonyo na tinitignan ko. Itong isa, hindi ko alam kung demonyo ba yun o hindi, kung nagpapanggap lang ba siya. Santong Yun. kabayo daw. Anong tawag mo doon? Santong kabayo daw. Wow, yung ba ang term sa Mindanao? Well, yun yung santo-santuhan pero demonyo daw inside. Pero wala naman silang ebidensya Oo nga, pero yun na nakakatuwa. Tapos yung may ebidensya, alam nilang demonyo, Oo. susuportahan naman nila. Exactly. Kasi at least totoong tao. At least totoong demonyo nakikita mo. At least alam mo na. Yun na Nakatakot nga yung tawa mo talaga. Pero di ba? Oo. So ngayon, sige. So tingnan natin yung landscape natin ngayon Lovely, may 2 taon pa tayo bago susunod na election. 2028, parating na tayo. At sa totoo lang, ako naman, nagkaroon ako ng pag-asa nung huling eleksyon na nakita ko na hindi na naman yung mga sikat lang ang binoboto natin. Na hindi yung mga sumasayaw at nagpapapogi ang mga binoboto natin. Bumubudot ang binoboto natin. Bumuboto na tayo mukhang bumuboto na tayo ng tama. Yes. Thanks to Robin Padilla.
Yun nga palagi lang Pina- sinasabi. Pinapatunayan niya na actually siya yung sumira sa imahe ng mga artistang tumatakbo. Pero alam mo, ako naman, hindi ko naman sinasabi na lahat ng artista ay Yes. na parang tanga o bobo. Wala ko sinasabing ganun. Tingin ko nga, kahit naman anong profession ka, pwede kang tumakbo. Right. Pero kasi ang problema, yung mga tulad ni Robin Padilla, na Yes. ginamit lang ang kasikatan Mhm. para, dahil, at saka sorry kasi ito problema sa mga tulad ni Robin Padilla. Dahil sobrang sikat niya, wala siya sa mundo ng realidad. Totoo. Na hindi niya, at saka meron siyang illusions of grandeur na tingin niya dahil ang galing niya sa mundo ng pagiging artista na kaya niya solusyonan ang lahat ng problema ng mundo. Yeah. So kumbaga medyo mataas sobra ang tingin niya sa sarili na niya, ang galing-galing niya na hindi niya na-realize na, hindi dahil sikat ka na kaya mo maging senador. Iba ang mundo ng pagiging senador. Exactly. At sana magtungkulin ka na lang sa kung ano yung kaya mong gawin. Hindi dahil kaya mo at pwede kang maging senador na gagawin mo nga yun. Tulad ng sinabi ni Vice Ganda, di ba? Hindi dahil kaya kong manalo, dapat akong manalo at dapat akong tumakbo. Yes. Yun yung punto ko lang dito. At salamat naman kay Robin nga dahil sa ginawa niya. Pero sa ating mga botante, salamat din na karamihan sa atin ay nagising na. Exactly. Moving to 2028, the presidential election, will that translate sa darating na election sa 2028? Ang alin po? Yung ganun pag-iisip na hindi na sana sa political okay. dynasty, sa last name, at dahil lang panatiko ka, tingin mo ba papunta na tayo doon? O Hopefully, kaya baka may momentum naman eh. Meron. Pero, well, ewan ko. Kasi kung titingnan mo yung numbers, talagang makikita mo yung identity pa din na identity politics. identity politics. Na Pero, nakadikit pa rin sa kasalukuyan- pangalan. Yeah, actually may organization ako sa Pasig na yung focus namin talaga is community building. Kasi sa mga sinusulong namin is on the barangay level, talagang ini-educate ang yung mga mamamayan na unti-unti tayong malalayo sa personality politics. Lalong-lalo na, 2028 is coming, tapos ano na mangyayari kung wala si Vico. At di ba si Vico yung brand of giting ng Pasig, brand of good governance doon sa Pasig. Pero paano pag wala na si Vico? Sino ang magpapatuloy? Parang ganon. So, parang our goal is, ang giting ng Pasig ay hindi dapat nag-e-end lang kay Vico Soto. Dapat, kung lahat tayo hindi nakatingin sa, sa personalidad, kundi sa talagang competence ng tao or ng leader, doon nagsisimula eh. Doon nagpapatuloy yung progress. So, ayun, we're working on that. Yun yung nilalakad namin sa bawat barangay. The civic groups, very important yun eh. Yung mga, kumbaga, micro steps. Yes. Mm-mm. Yun ang kailangan natin ngayon, ano? Yung face-to-face na ganyan. Oh. Hindi lang sa social media. Kasi marami din naman nga sa bagay ngayon. Ay, tama ang sinabi mo, wala silang panahon kasi pumuntang social media, magano, nagtatrabaho sila. So, tayo dapat ang pumunta na sa kanila. Makipagtulungan. Siyempre, kasi may mga groups tayo, mga kababaihan, mga civic workers, mga PWD group. Siyempre, pag, alam mo yon, when we gather together, may mga mapag-uusapan tayo eh. And isa dyan, yung siyempre, dinadala tayo away from identity politics to ano ba yung mga values ng leader na dapat tinitignan natin? Oo. Yun. At banggitin ko din, na yung sinabi mo yun, alam mo, naisip ko, I think that's what Vico is trying to do nga eh. By stepping away from politics, he doesn't have to, but he is, ay pinapakita nga niya na huwag kayong umasa nga sa personality o sa Exactly. identity ng isang personalidad. Yes. Lenny is also doing the same. Yes. Yung sa kanyang pagsabi na hindi na siya tatakbo, ay parang sinasabi niya, huwag kayong maghanap ng savior. Ang kailangan mag-save sa inyo ay sarili niyo. Yes, exactly. And that's what actually inspired me. Kasi actually, late na ako talagang sumama sa, alam mo yon, late na akong nag-decide to actually join the Pink movement. So, that time nakita ko yung, alam mo yung inspiration. Kasi may sinabi siya na hindi dapat
siya lang yung pag-asa. Tayo yung liwanag. Wow. Tayo yung liwanag sa bawat community natin. So, wherever we are, kung saan ka nilagay, kung ano ang posisyon mo sa komunidad mo, sa barangay mo, sa organization mo, ikaw ang magliliwanag, ikaw ang maninindigan para sa katotohanan. So, syempre, hindi mo iaasa sa walang national leader ang makakapag-save ng Pilipinas. Yes, totoo yun. Wala. Wala. Pero yun nga, tayo ang liwanag, tayo ang pag-asa. So, syempre, we will have to put the right leader into power and we will have to reject those crooks na inaabuso tayo. So, syempre, nagsisimula yun sa atin. And, yun na nga, kailangan nating magliwanag from our very own communities sa kapitbahay natin. Alam mo yun? Kasi parang, we're talking about the national level. Yeah. Pero dapat hindi natin nakakalimutan yung mga kapitbahay natin. Yung dialogue talaga sa mga, in our own circles. Alam mo, no, kung tama yung sinasabi mo at alam mo, naisip ko lang talaga na yung problema natin sa iba't ibang mga probinsya natin. Right? Kasi nga, nakikita ko may punto naman yung mga taga Mindanao sabihin na parang bakit parang napabayaan sila ng national government natin. Pero remember nung panahon ni Digong, I mean, were they really prioritize? Marami pa rin pagkukulang eh. Yes. Prioritize ang Davao. Davao lang ang nakinabang. Yes. Pero malala eh. Ang nangyari naman sa Davao ay binuhusan ng pera na wala namang even yung flood control issue ni Pulong, 51 billion nilagay sa Davao City na kahit sinong engineer magtingin niya, sasabihin walang absorptive capacity ang Davao City para tanggapin ng 51 billion para gawa ng mga proyekto. Sobrang laki nun, hindi kailangan ganun kalaki. Yun yung naging problema. Na yes, napondohan ng Davao, pero hindi naayos yung mga problema. Dahil anong ginawa na sa pera, kinurakot lang naman nila yung mga pera eh. Pero dito sinasabi ko na sa aking mga kababayan sa Mindanao, ito yung sinasabi ko lang, na magtulong-tulungan tayo para umayos ang ating bansa. Ibig sabihin, ikaw mismo tulungan mo sarili mo. Right. Magtrabaho tayo, kung wala kang trabaho, magnegosyo ka, tulungan mo sarili mo din. Ang gobyerno, mangulit tayo sa ating gobyerno. Exactly. Hold them accountable, managot sila. Kailangan silang magtungkulin. Gawin nila ang trabaho nila, gawin ang tungkulin nila para sa atin. Kailangan natin silang bantayan. Right. Sabihin, bakit wala? Lahat. Bakit walang budget dito? Ba't hindi tama yung proyekto? Pag sabihin nyo, bakit walang kulang ang farm-to-market roads, for example? Dahil sa korupsyon yan. Right. Dahil binuboto nyo ang mga pare-parehong mga dinastiya dyan sa mga lugar nyo. Exactly. Dahil lahat ng mga to, merong budget, diba? Yung sa Congress, binibigyan ng budget lahat ng mga representatives. O, kung hindi na yung lugar nyo, yung binoto yung congressman, yan ang may kasalanan. Kasi yun ang sistema ngayon. Right. Diba? Right. Oh, tapos yan, same, pare-parehong mayor yan. Every year, pare-pareho binoboto nyo, tapos hindi umaasenso ang lugar nyo. Totoo. Bakit kaya? Sinong bibintang nyo dyan? Right. National government pa ba? Totoo. Kahit yung sinasabi nga na napabayaan ng Mindanao, actually malaki ang budget sa Mindanao. So, bakit hindi nyo kine-question yung mga governor nyo, yung mga mayor nyo, 'di ba, yung mga representatives nyo? Parang laging sinisisi yung national government. Pero anyway, yun na nga sinasabi ko, kailangan natin, we have to be ready to actually question even the politicians, the officials na binoto natin at sinuportahan natin. For example, okay, we support Lenny. Oo nga. 'Di ba? Mas dapat tayo yung, 'di ba, hino-hold siya accountable. Yep. Kasi tayo ang bumoto sa kanya eh. Sinuportahan natin, ayaw natin na mapahiya tayo sa binoto natin. Oo nga, totoo yun. 'Di ba? At yun ang importante sa ating mga kababayan. Na pag sino ang binoto nyo, the more you have to demand na they have to do their job. Yun yung problema sa mga supporters ni Duterte. Sabi nga nila, kaya nga daw sila daw ang bumoto kay BBM, that's why they're holding BBM accountable. Okay. That's very good. Ay, Pero bakit si BBM lang? oo nga. Kaya nga, hold the person like,
Yung mga Duterte as accountable. They're Exactly. just as guilty. Exactly. Yun eh. Yun yung I give up. Ayoko na. Suko na ako, Lovely. Hindi, in all seriousness, Lovely, nagustuhan ko yung sinabi mo na groundwork ang kailangan natin gawin, community, micro movements, yung mga ganon. Dahil doon napaisip ako. And I wanna bring this out on the podcast na let's go to Mindanao. Let's go to Visayas. Let's go. Oh, hindi, seryoso yan guys. Punta tayong Mindanao, punta tayong Davao. Punta tayong Davao. Mas biglang persona non grata, Baka listahan. persona ng grata action. Hindi ko alam kung kaya kasi baka naman may Wala naman tayong ginawa. Pero ang local government ay si Baste Duterte, mga Duterte, and gugustuhin ba nila at baka iharas tayo o iharas yung mga lugar kung saan tayo magsasalita? Well, I'm sure, yan ang ugali nila eh. Well, the people are watching. Prove me wrong. But yun ang Yeah. ugali nila. But definitely, gagawa tayo ng caravan kung saan on the ground pupunta tayo at bibisitahin natin itong mga iba't ibang mga lugar na to para magkaroon ng maayos na diskurso. Pag-usapan Right. natin itong mga issues. And I have to say, I don't mind debating with people. Yes. Kung may punto ka, naintindihan ko. I understand. Naintindihan ko ang punto ng mga sumusuporta kay Duterte. Yes. Okay? Naintindihan ko sila. Mhm. Saan lang tayo nagkakaiba ay sa pamamaraan kung paano makamit Yes. yung mga gusto nilang mangyari. Exactly. Ang palagi na sinasabi ay kapayapaan, peace and order. Naintindihan ko yun. Lahat naman tayo gusto natin yan. May tamang paraan para magawa yun. Hindi pagpatay ng tao, hindi pagiging abusado. Definitely not. Okay. So dahil doon, Lovely, anong mensahe mo para sa ating mga viewers sa Mindanao especially? I mean, I really want to get to the viewers from Mindanao eh. Important to eh. Kasi ang dami nga, 88%. Sabi, boboto daw si Sara Duterte. I mean, I'd love to see the numbers after siguro ngayon na napanood na nila yung impeachment. Pero ano yung mensahe natin para sa kanila? Well, si Sara Duterte, si Baste, dili siya si Digong. Believe kayo mo kay Digong for some reasons, but you have to know, you have to understand, si Digong, dili siya si Sara Duterte, dili siya si Baste. Og ang politika, og ang leadership, dili na siya, political business, dili na siya negosyo nga pwede ipamana. Dapat, tanaw nato, ang mga allegations, nasagot ba, natubag ba, ang mga questionable nga mga kalihukan na natubag ba og tama. 'Di ba? Kung ako ang supporter ni Sara, by now, magduda na ko kay, 'di ba? Daghan kay kung gusto gid ninyo nga malinawan, dapat nitubag na si Sara Duterte sa mga gipang question sa iyahay. Kay ngano, akong mga supporters, grabe na og kuan, grabe na og suporta na ako, grabe na og mental gymnastics. Pero ako, dili ko mutubag. Ngano man. 'Di ba? Kung wala ko'y ginatago, dapat mutubag sa proper venue, pakaulawan nato ng mga niakusa kang Sara Duterte. Pero si Sara Duterte, grabe ang inyuhang suporta sa iyaha, pero wala siya'y kuan, nahilom lang siya. I let you support me or defend me, pero ako, tahimik lang ako. Parang ganun yung nangyayari eh. Parang kung ako ang DDS ngayon at Sara Duterte supporter, mahihirapan na akong ipagtanggol ka kasi ikaw mismo hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo. Parang, Sara, ano ba? Sagutin mo na kasi itong mga katanungang ito. Ang hirap-hirap mo na ipagtanggol. So ayun, ito yung mga tinitingnan natin dapat mga igsuon ako sa Mindanao, mga igsuon ako sa Visayas. Dili man ta naadiri para lang mo kontra anang Duterte, no? Kay kisa man tawi ganahan mo kontra sa ato ang kadugo, sa ato ang kaigsuon, nga pareho man ta mga Bisaya. Pero ako, nagatanaw lang jud ko, kung kinsa ang leader nga nagasulti og kinsa ba jud ang leader nga tinuod nagmahal sa mga tao, kinsa ba jud ang leader nga tinuod nagmahal sa Pilipinas. Ug dili si Sara Duterte ang akong nakita. Wow. Alam mo, kahit na nagbibisaya ka, naintindihan ko yung sinasabi mo. Ang galing Kahit parang may nakita kong translation na lumalabas sa ilalim naman dito. Basta-basa ko yung subtitles. So pwede ka na pumuntang Mindanao. Oo nga Actually, aralin ko na nga yung lingwahe ng Bisaya para tingnan natin baka makapag-usap kami ng Bisaya one day. Kaya ko ba? Mabilis na ba aralin ng Bisaya?
Well, you'll have to immerse. Well, tignan natin if ever pupunta nga tayo ng Mindanao. Pero ano naman sinasabi ko sa'yo, mababait talaga ang mga Mindanaoan. They're very welcoming. They're really warm people. Kaya nga lagi ko sinasabi, Duterte does not represent us Mindanaoans. We Mindanaoans are, God-loving people. We are respectful. Aha. Lalo na sa kapwa namin kababaihan. We are respectful, especially sa buhay ng tao at sa Diyos. Kaya nga, yung pinapakita ni Duterte Yes. bilang presidente ng Pilipinas, nakaka-insulto bilang isang Mindanao na yun yung pinapakita niya kasi hindi kami yun. And then they were saying, sino ka ba? Spokesperson ka ba ng Mindanao? I am a Mindanaoan. And I have families na alam ko na hindi bastos. Mga kaibigan ko hindi bastos. Alam mo yon, yung marami din ako mga kaibigan na DDS. But I know them personally, hindi sila bastos. They're really warm people. Alam mo yon, very rational sila. Pero Rational except for may pero nung naging Duterte supporter sila, parang na-shock talaga ako kasi parang na-reduce sila into something hindi ako makapaniwala na, ay, ganyan ka pala. Oh, wow. Parang Okay. it's not looking down on them, pero hindi yan yung, hindi yan ikaw eh. Yes. Parang you used to be very warm, you do not do that, pero ba't ka nagkaganyan? Oo nga. Parang ang lungkot lang. Okay. And So- with that, lovely, siguro the next few months is going to be interesting. Dahil dito, sana may mas maliwanagan sa ating mga kababayan with the impeachment of Sara Duterte Yes. ongoing. Tapos yung ICC trial ni Digong Right. Duterte is actually going to start na. Yes. Tapos ano pa ba? Yung mga fugitives, makakabalik na ata yung mga fugitives natin dun sa Manila o sa Pilipinas. Fugitives. Yung mga sinazaldi Oo. Tapos- Zaldicot. Oo, Zaldicot. Oo nga eh. At saka hindi lang yun, yung mga iba pang mga dapat huliin na ng ating ombudsman at Right. DOJ. Oo. Nakapagtataka bakit hindi pala pa nahuhuli, Oo nga eh. Di ba hanggang ngayon? Yeah. So, all of these developments are gonna be happening. Sana talaga na lahat to subaybayan ng ating mga kababayan. Para sa ganun, alam nila kung ano yung nangyayari. Importante, guys, alam ko, may iba sa inyo, inisip nyo, ayaw nyo ng mundo, ayaw nyo parang magbasa masyado ng mga political stuff. Pero this is what's happening now eh. Ang buhay natin ay nakasalalay dito sa kung anong mangyari sa mundo ng politika. Exactly. Diba? Exactly. So hopefully nakatulog to guys para makapag-isip kayo ng tama at somehow kahit papaano magkaroon ng konting liwanag sa kadiliman na hinaharap natin. And before we go, lovely magpo-promote lang ako kasi I'm wearing these glasses. I want to know what you think eh. Hindi guys, kasi by the way, kung nagustuhan nyo itong glasses na to, nasa affiliate link to. Click lang nyo, lalagay ko affiliate button dyan. Ang ganda ng glasses kasi. Yeah, actually. Di ba? Pero ano ba, orange ang paningin mo? Yes, sa mundo. everyone's orange right now. Hindi, ang maganda actually, more than that, dahil may kulay siya, mas parang nagiging clear. Nagsha-sharpen lahat ng detail. Oh, Nagugulat that's yung mas sharp nice. lahat ng images eh. So, kaya tinry ko lang suotin at nagustuhan That's ko. really kaya, nice. nilagay ko lang ngayon sa show natin. So, yun lang guys. Anyway, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan and guys, please follow Lovely Granada. Lovely, ano yung social media channels mo? Well, Lovely Granada sa Facebook, pero syempre yung mga videos natin, binabato natin sa La Verite. Laverite. Yes, and also yung YouTube mo. Yes, sa promote mo na YouTube, rin. Lovely Granada-PH. Yun. Yun. At saka sa TikTok, buhay pa rin ang TikTok natin. I am Lovely G. Ayun guys, so make sure to please subscribe to Lovely's channels and let's all help Lovely amplify her voice para mas marami pang mga kababayan natin sa Mindanao ay magkaroon ng boses sa Mindanao, magkaroon ng representasyon sa Mindanao. Okay? And with that, thank you sa pagpapanood niyo ng ating YouTube channel and this podcast. And kung gusto mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe and consider becoming a paid subscriber. At sulat niyo din yung lahat ng comments niyo dito sa comment section sa ibaba.
I'd love to know Yes. everything that what you think about what we talked about. Agree ka ba o disagree? Okay lang yan kahit ano. And Yes. ayusin lang natin yung diskusyon natin. Exactly. Okay? And with that, guys, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan with Lovely And Lovely Granada. Granada. We'll see you guys on the next episode.